Ka-Express, isipin nyo to, paano kung isang araw, sabay-sabay nating makita sa Gilas Pilipinas, sina Dylan Harper, Jared McCain at Jordan Clarkson. Isang NBA caliber backcourt na kayang sumabay sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Isang lineup na kayang magbigay ng bangungot sa mga depensa ng Australia, New Zealand, Japan at maging ilang European teams. Pero dito pumapasok ang malaking problema, hindi talento, hindi kagustuhan, kundi ang FIBA eligibility rules. Sa papel, parehong may dugong Pinoy sina Dylan Harper at Jared McCain. Si Harper ay anak ng Pinay na si Maria Pizarro Harper mula Bataan, habang si McCain naman ay mismong umamin na may dugong Pinoy rin siya. Pareho ring nagbigay ng positibong pahayag tungkol sa posibilidad na paglalaro para sa Gilas balang araw. Pero sa ilalim ng FIBA rules, hindi sapat ang dugo lang. Kailangan mo magkaroon ng Philippine passport bago mag 16 years old upang may turing na local player. At dito nagiging komplikado ang lahat. Katulad ni Jordan Clarkson, si Dylan Harper ay matagal nang itinuturing na posibleng naturalized player dahil hindi niya nakuha ang Philippine passport bago sa itinakdang edad. Ilang ulat din ang nagsasabing, yun din ang pangunahing hadlang sa kanyang pagiging local player para sa Gilas. Kaya ngayon, ang tanong ng buong sambayan ng Pinoy, posible bang magsama-sama sina Clarkson, Harper at McCain sa isang Gilas roster? O mananatili itong isa sa pinakamalaking what-if sa kasaysayan ng Philippine basketball? Dahil kapag nalutas ang problemang ito, maaring mabago ang kinabukasan ng Gilas Pilipinas sa susunod na dekada. Well, kung pag-uusapan ang pinakamalaking pangarap ng mga Pinoy basketball fans ngayon, isa ito sa pinakamalapit sa tuktok ng listahan. Ang makita sina Jordan Clarkson, Dylan Harper at Jared McCain na makasuot ng Gilas jersey sa isang torneo. Pero bago tayo mangarap, kailangan muna nating maintindihan kung bakit napakahirap nitong mangyari. Unahin natin si Jordan Clarkson. Maraming fans ang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay naturalized player pa rin ang tingin ng FIBA sa kanya kahit malinaw namang may dugong Pinoy siya. Ang sagot ay nasa isang napakahigpit na regulasyon ng FIBA. Kapag ang isang player ay kumuha ng passport ng isang bansa matapos ang kanyang 16 na kaarawan, hindi siya may tuturing na local player ng international competitions. At sa kaso ni JC, hindi niya natugunan ang requirement na ito, kaya nananatili siyang naturalized player sa mata ng FIBA. At dahil dito, ginagamit niya ang nag-iisang naturalized player slot ng Pilipinas sa mga pangunahing torneo. Pupunta tayo kay Dylan Harper. Isa siya sa pinakamalaking Phil-Am prospects na nakita natin nitong mga nakaraang taon. Anak siya ng NBA champion na si Ron Harper at ng Pinay na si Maria Pizarro Harper na may ugat mula Bataan. At dahil dito, natural lamang na maraming Pinoy ang agad na nagtanong kung maaari siyang maging bahagi ng Gilas sa hinaharap. Pero lumalabas na pareho ang kanyang problema kay JC. Ayon sa mga ulat, hindi rin niya nakuha ang Philippine passport bago ang edad na 16. At dahil dito, kung sakaling maglaro siya para sa Pilipinas, malamang na bilang naturalized player din at hindi bilang local player. At dito nagsisimulang magiging mas salimot ang sitwasyon. Dahil kung naturalized player si Jordan Clarkson at naturalized player din si Dylan Harper, paano sila magsasama? Sa kasalukuyang sistema ng FIBA, isang naturalized player lamang ang maaring gamitin ng isang bansa sa karamihan ng major competitions. So ibig sabihin, kahit gustong-gusto ng fans na makita silang magkasama, hindi ganoon kadali ang proseso, mas lalo pang umiinit ang usapan kapag isama natin ang pangalan ni Jared McCain. Dahil kung may isang batang NBA star na kayang magdagdag ng panibagong excitement sa Gilas fanbase, isa siya roon. At sa susunod na bahagi, titingnan natin kung bakit mas nagiging komplikado ang usapan nang kumpirmahin ni Jared McCain ang kanyang dugong Pinoy at kung bakit maaring mas malaking eligibility battle ang naghihintay sa kanya kaysa kay Dylan Harper. Ngayon dumako tayo sa pangalan na biglang nagpabago ng usapan sa buong Pinoy basketball community, Jared McCain. Nung unang lumabas ang balita na may dugong Pinoy rising star, biglang nabuhay ang imahinasyon ng mga fans. Isipin niyo naman, isa sa pinaka-explosive young guard sa NBA, may elite shooting, may confidence, may star power at higit sa lahat may dugong Pinoy. Nang kumpirmahin mismo ni McCain ang kanyang Pinoy heritage, agad na kumalat ang mga posts sa social media. Marami ang nagsimulang mangarap ng isang future Gilas lineup na may Jordan Clarkson, Kai Soto, AJ Edo at Jared McCain.
Pero dito nagsimula ang realidad dahil hindi porket may dugong Pinoy ang isang player ay automatic na siya magiging local player ng Gilas. Ayon sa FIBA regulations, mahalaga pa rin ang Philippine passport status bago mag 16 years old. O kaya naman ay may mga espesyal na exemption gaya ng long-term residency requirements. Ito ang parehong issue sa ilang taon na kinakaharap ng maraming PhilAm prospects. At sa kaso ni McCain, wala pang indikasyon na meron siyang Philippine passport bago ang itinakdang edad. Kaya maraming observers ang naniniwalang kung sakaling makalaro siya para sa Pilipinas, malamang na naturalized player classification din ang kanyang kahihinatnan. At dito nagiging matindi ang problema dahil andyan na si Jordan Clarkson, nandyan din ang posibilidad ni Dylan Harper, tapos idagdag mo pa si Jared McCain. 3 NBA level guards, 3 players na maaring mapunta sa parehong naturalized category. Pero isang slot lang ang karaniwang pinapayagan ng FIBA sa major tournaments. Kaya kung sakaling dumating ang araw na handang maglaro ang 3 ito para sa Gilas, hindi talento ang magiging laban, hindi rin commitment kundi papel, dokumento at interpretasyon ng FIBA rules. Mas lalo nagiging interesting ang sitwasyon nung sabihin mismo ni McCain na bukas siya sa posibilidad ng paglalaro para sa Gilas kung papayagan siya. Para sa maraming fans, yun na ang pinakamalaking positibong balita. Hindi man sigurado ang eligibility, malinaw na hindi niya isinasara ang pinto para sa Pilipinas. Pero may isa pang mas malaking tanong, paano kung hindi lang passport issue ang problema? Paano kung ang paglalaro ni Dylan Harper para sa USA sa International Youth Competitions ay magkaroon din ng epekto sa kanyang future eligibility switch? May mga proseso pa kasing kailangang daanan sa FIBA kapag ang isang player ay dating nagrepresenta ng ibang bansa sa official competitions. Hindi ito simpleng paglipat lamang ng jersey, may approvals, federations at technical reviews na kailangang lampasan. Kaya habang nangangarap ang mga fans ng isang Gilas backcourt na binubuo ni Jordan Clarkson, Dylan Harper at Jared McCain, ang tunay na laban ay hindi pa nangyayari sa basketball court. Nasa conference rooms ito, nasa legal documents, at nasa mahigpit na rulebook ng FIBA. Kung mabibigyan ng pagkakataon ng Gilas na pumili ng isa lamang sa pagitan ni Jordan Clarkson, Dylan Harper at Jared McCain bilang naturalized player ng hinaharap, sino ang pinakamalaking game changer para sa Pilipinas? At bakit maaring magbago ang direksyon ng Gilas sa susunod na 10 taon dahil sa desisyon yon? Roca Express, hindi talento ang problema ng Gilas, hindi rin kakulangan ng dugong Pinoy. Ang pinakamalaking hadlang ay ang mahigpit na eligibility rules ng FIBA na matagal nang humuhubog sa kapalaran ng maraming foreign stars. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.